Matapos lumabas ang napakalaking gate sa Seoul, South Korea, agad itong ibinalita sa media. We are reporting to you live from Seoul, South Korea. Sa likod ko ay makikita ang isang gate na bumabalot sa kalangitan ng lungsod. Ang gate na nakikita ninyo ngayon, ang pinakamalaki mula na magsimulang lumitaw ang mga magic beasts. Gaya na nakikita ninyo, maraming residente ng lungsod ang lumabas upang masaksihan ang kakaibang pangyayaring ito. Ngunit wala ni isa sa kanila ang mukhang kampante. This is Nick Powell from BBN News signing off. At nagsalita naman si Dr. Belzer. Kamakailan lamang ay nagsimula akong babala tungkol sa napakalaking dami ng mana na naiipon sa kalangitan at ang giant gate sa Seoul, South Korea. Simula pa lamang ito. Mula ngayon, maaari nating asahan na lilitaw rin ang nakakatakot na gate na ito sa iba't ibang bansa. At sumagot naman ang isa na, ibig mo bang sabihin na may ganitong kakaibang pangyayari ring naobserbahan sa ibang bahagi ng mundo? At sinabi ni Dr. Belzer na, iyan mismo ang gusto kong bigyang diin. At nagtanong ang isang professor na, matagal ka nang nagsasaliksik tungkol sa gates at beasts. Ano sa tingin mo ang pinakamainam na paraan para harapin ang sitwasyong ito? Hindi agad nakasagot si Dr. Belzer. At pagkatapos, maya-maya sinabi niya na, kailangan nating magdasal. Kailangan nating ipagdasal na ang hindi pa nararanasang pangyayaring ito ay hindi mauwi sa trahedya. At dito nga ay makikita si Song Jin-woo na lumalapit patungo sa napakalaking gate. Habang pinagmamasdan niya ito ng malapitan, sinabi niya sa kanyang sarili na, kakaiba ito ah, hindi ako makapasok sa gate. Parang may umaharang na pader. Kung ordinaryong pader lang ito, winasa ko na ito. Isang gate na hindi mapasok ng Awaken, ayos ah. Nagtataka ako kung naiiba bang mga bis sa loob kumpara sa mga nakaharap ko dati. Pero kahit ano pang nasa loob niyan, nandyan sa ibabang pamilya at mga kaibigan ko. Hindi ko hahayaang gawin nila ang gusto nila. At biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Tumatawag si Chairman Woo Jin-chul. Hello Mr. Woo. Hello Mr. Song Jin-woo. Medyo mahina ang boses mo ah. Tatawag na lang ba ako ulit? At sumagot si Jin-woo na, hindi, nasa mataas na lugar kasi ako ngayon. At saka, siguro dapat Chairman Woo Jin-chul na ang tawag ko sa iyo mula ngayon, no? At sinabi ni Chairman Woo Jin-chul na, sige, tawagin mo lang ako kahit anong gusto mo. Medyo hindi pa rin ako sanay sa promotion na ito. Pakiramdam ko, sobra pa ito sa nararapat para sa akin. At sumagot si Jin-woo na, oh, may pagkakataon ka bang tingnan yung bagay na pinapaimbestiga ko ngayon? At sumagot si Chairman Woo Jin-chul na, oo, pinakiusapan ko ng hunter management agencies ng iba't ibang mga bansa na magsagawa ng satellite scan. Pero wala ni isang bagong gate ang lumitaw sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sinabi ni Jin-woo na, ibig mong sabihin, walang bagong gate maliban dito sa kasalukuyang lumitaw? At sumagot si Chairman Woo Jin-chul ng, oo, tama yun. 3 oras na mula nang lumitaw ang napakalaking gate na ito. Gaano kalaki ang posibilidad na sabay-sabay na mawala ang lahat ng gate sa buong mundo? At napabulong na lamang si Jin-woo na, hindi ito imposibleng pagkakataon lang. At sinabi ni Chairman Woo Jin-chul na, ang plano namin ay simulang ilikas sa mga sibilyan malapit sa gate. Dahan-dahan naming ipapatupad ang bawat hakbang para maiwasan ang kaguluhan. At ikaw naman Mr. Song Jin-woo, ano ang plano mo? At sinabi ni Jin-woo na, kahit hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, may isang taong kailangan pa rin magtanim ng puno ng mansanas. At pagkatapos noon ay binaba na nga niya ang tawag. Lumipat ng eksena sa gymnasium ng Hunters Association. Dito ay makikitang nag-iensayo si Jin-woo laban kay Beru. Sunod-sunod ang pag-atake ni Beru habang puro iwas lamang ang ginagawa ni Jin-woo. Napakabilis ng mga galaw ni Beru, ngunit madali lamang itong naiilaga ni Jin-woo. At bigla lang hinawakan ni Jin-woo ang kamay ni Beru at nahuli ito. At sinabi ni Jin-woo na, talaga bang ibinibigay mo na ang lahat? At mabilis na hinablot ni Beru ang kanyang kamay at sinabi nito, my king, paano ko naman magagawang... At sumagot si Jin-woo na, ayos lang, gusto ko lang talagang pagpawisan. At alam mo namang ikaw lang ang kayang tumulong sa akin para mangyari yon. At lumuhod si Beru sa harap ni Jin-woo habang sinasabi na, ako ay lubos na naantig at pinararangalan sa iyong mga salita, my king. At sinabi ni Jin-woo na, pakiramdam ko, lumalawak ang bukabularyo mo araw-araw. Hindi ka naman kumain ng tao, hindi ba?
Di bale, tara magsimula na tayo. At dito nga ay kumawala ang napakalakas na puwersa ni Jinwoo habang handa na siyang magpapawis. At ganon din itong si Beru. At ipinakita nga rito na max level na itong si Beru. Ang rank niya ngayon ay commander. At tumalon si Beru para umatake. Sumugod siya kay Jinwoo. At madali lamang itong naiwasan ni Jinwoo. Sinundan pa yun ni Beru ng sunod-sunod na atake. Ngunit sinalag lamang iyon ni Jinwoo. At sinabi ni Jinwoo na talagang malakas ka na ngayon isa ka ng commander. At patuloy naman sa pag-atake itong si Beru habang lahat ng iyon ay naiilaga ni Jinwoo. At sinabi pa ni Jinwoo na, pero alam mo ba? At bigla niyang sinuntok sa sikmura si Beru. Kasabay nun ay sinabi pa niya na sa isang hukbo, iisa lang ang maaaring maging commander. Kapag naging general na sina Igris at Grid, mabilis ka nilang maaabutan. Kaya kung ayaw mong maagaw ang posisyon mo, mas mabuting galingan mo pa. At dito ay tila naging seryoso itong si Beru. Lalo pang bumilis ang kanyang mga galaw habang desperado niyang sinusubukan tamaan si Jinwoo. Ngunit sinabi ni Jinwoo sa kanyang isipan na hindi pa rin sapat. Maaaring si Beru ang pinakamalakas sa sundalo sa Shadow Army ko. Pero hindi pa rin siya sapat para lumaban sa mga iyon. At nagpatuloy ang kanilang matinding palitan ng mga atake. Sunod-sunod na tamang inabot ni Beru hanggang sa tumilapon siya sa pader. At sinabi ni Beru na, "My King, ako na inyong hamak na lingkod ay lubos na namamangha sa inyong sukdulang kapangyarihan." At sabay sinabi ni Jinwoo na, "Sa tingin ko kailangan mo munang tumigil sa panonood ng mga historical drama." At dito ay nalungkot si Beru. At sinabi ni Jinwoo na, "Well, ngayong tapos na ang test, kailangan ko nang ayusin ang lugar na ito." Halos mawasak na nga nila ni Beru ang buong gymnasium dahil sa kanilang laban. At sabay tumawag si Jinwoo kay Chairman Woo Jin-chul. "Chairman, pakinggan mo muna ako, okay? Meron kasi akong mahigit 300 pambihirang mga langgam kaya..." At lumipat ang eksena, isang hotel sa Seoul, South Korea. Dito pa rin nananatili si Thomas Andre. At sinabi ni Laura sa kanya na, "Balak mo pa bang manatili rito, Mr. Thomas Andre?" At sumagot si Thomas Andre na, "Paano ko may iwan ang isang bagay na napakalaki at napakaganda?" Habang pinagmamasdan nila ang napakalaking gate sa Seoul, South Korea, sinabi ni Laura na, "Malaki nga yun, pero maganda." At sinabi ni Thomas Andre na, "Lahat ng bagay na nagpapabilis ng tibok ng puso mo ay maganda. Isang dragon na bumubuga ng apoy, ang napakalaking gate na yun, at ang kapangyarihan ni Song Jinwoo. Lahat sila ay tunay na kamangha-mangha. Kaya naman gusto kong mapasa kamay ko ang lahat ng bagay na itinuturing ko na maganda." At sinabi ni Laura na, "Mukhang may mga bagay palang kahit ikaw ay hindi maaring magkaroon, Mr. Andre." At sumagot si Thomas Andre na, "Oo, hindi ko akalaing posible yun. Anyway, ano bang saysay ng pag-uwi ko kung wala namang bagong gate?" At sinabi ni Laura na, "Pero nag-aalala ang bureau." At sumagot si Thomas Andre na, "Nag-aalala? Ayos bibiro ba sila? Ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo ay nasa tabi ni Song Jinwoo. At saka, wala nang dapat ipaglala kung hindi mapipigilan ang gate na yon. Kaya gusto kong masaksihan ang lahat gamit ang sarili kong mga mata. Gusto kong makita kung ito na bang katapusan ng sangkatauhan o simula ng isang bagong panahon." At lumipat ang eksena sa lungsod kung saan nagsimula ng matinding traffic at dagsa ng mga tao. Nagsisimula na ngang ilikas ang mga sibilyan palabas ng lungsod. Sinabi ni Jin-ah sa kanyang ina na, "Ma'am, hindi ba tayo mag-evacuate?" At sumagot ang kanyang ina na, "Well, kung magiging war zone man ang lugar na ito, mas mabuti na sigurong tayo nang pumili kung saan tayo mamamatay. At saka hindi pa naman kabilang ang district natin na pinapayuhang mag-evacuate." At biglang nainis si Jin-ah. Sinabi nito na, "Pero magka-college na ako next year. Magiging legal age na ako para uminom. Gusto ko pang magkaroon ng sarili kong place at mag-enjoy ng college life. Ayoko pang mamatay. Ngayong nagsisimula pa lang ang buhay ko." At sinabi ng kanyang ina na, "Well, may punto ka. Poprotektahan tayo ni Jinwoo, katulad ng ginawa ng tatay mo." At makikita si Song Jinwoo na nakatayo sa ibabaw ng isang building habang nagmamatyag kung sakaling biglang sumugod ang mga kalaban. At sinabi ni Jinwoo sa kanyang sarili na,
Hanggang ngayon, wala pa rin akong nararamdamang presensya nila. Saan ba sila nagtatago? At ang gate na yon, kailangan ako mismong pumigil dun. Pero kahit magawa ko yun, posible kayang walang magiging sakripisyo. Napakarami ko ng kailangan protektahan ngayon. At sabay siyang tumingin sa kanyang cellphone habang nasasabi na, kung ito na ang katapusan, sino ang gusto kong makasama? At habang tinitignan niya ang mga contacts niya, nakita niya ang pangalan ni Chahay-en at lumipat ang eksena kay Chahay-en. Habang patuloy siyang nag-iensayo, tila may gumugulo sa kanyang isipan. At sinabi sa kanya ng kanyang coach, napapansin ko, nag-aalinlangan ka nitong mga nakaraan, Chahay-en. Nakikita ko yun sa dulo ng espada mo. Nag-aalala ako na baka may takot sa puso mo. Pero sa tingin ko, natural lang yun. Natakot din ako noon. Hindi ko man sigurado kung may kukumparang mga halimaw na nakalaban ko sa mga nakaharap mo. Pero noong mawala ang braso ko, pasensya na, napadaldal yata ako. Dito, makikita na hawak ni Chahay-en ang kanyang cellphone. At sinabi ng kanyang coach na, sige na, sagutin mo na muna yung tawag. Ang isang hunter ay dapat laging sumasagot sa telepono. At sinabi ni Chahay-en na, sorry coach. At bigla naman niyang sinabi na, coach, ako ay... At dito ay nagtaka si Mr. Song. Habang namumula ang mukha ni Chahay-en, sinabi niya na, kailangan ko nang umalis. May biglang dumating. At sinabi ni Mr. Song na, oh, sige lang. Okay lang yan. At napasabi si Mr. Song sa kanyang sarili na, I see, mukhang medyo nadala ako. At lumipat nga ang eksena sa isang theme park. Lahat ng taong nakakita kina Jinwoo at Chahay-en ay nagulat. Napasabi ang iba na, hindi ba si Song Jinwoo yun? Saan? Saan? Oo nga, siya yan. At sino yung kasama niya? Girlfriend niya ba yun? Hindi, teka. Si Chahay-en yun mula sa Hunters Guild. Sinabi ni Jinwoo kay Chahay-en na, akala ko magiging walang tao rito dahil sa nangyayari. Pero mukhang marami pa rin palang tao. Habang si Chahay-en ay namumula at halatang nahihiya, sinabi niya na, mahilig ka ba sa amusement parks? At sumagot si Jinwoo na, hindi naman talaga pero matagal ko nang gustong pumunta rito. At sinabi ni Chahay-en na, pero bakit ako ang sinama mo? At sumagot si Jinwoo na, dahil ikaw lang ang kaibigan ko. At nagulat si Chahay-en, ha? At sinabi ni Jinwoo na, naalala mo nung nasa harap tayo ng kakaibang estatwa? At dito nga ay naalala ni Chahay-en ang mga sinabi niya noong habang kalaban nilang architect. Ako ang kaibigan niya. Kaibigang pumunta rito para iligtas siya. At dito ay lalo pang namula si Chahay-en at sinabi niya kay Jinwoo na, narinig mo pala yun? At tumawa naman itong si Jinwoo at sumagot na, oo, mas malakas kasi ang pandinig ko kaysa sa karamihan. At sinabi ni Chahay-en na, ano nga ba talagang kakaibang dungeon na yun? At sumagot si Jinwoo na, ikakwento ko na lang sa ibang araw kapag naayos ko na sa isip ko ang lahat. Hanggang ngayon kasi nalilito pa rin ako. At sumagot si Chahay-en na, I see. Pero, at bigla na lamang siyang napalingon nang mapansin ang napakaraming taong kumukuha ng litrato sa kanila. At dito nga ay makikita ang mga shadow soldiers ni Jinwoo na nakapalibot at hinaharangan ng mga tao sa paligid. Sumisigaw ang mga tao na, dito po, tumingin kayo rito. Panapan niyo ako. At sinabi ni Chahay-en na, hindi mo ba naiisip na mas lalo ito nakakakuha ng atensyon? At sumagot si Jinwoo na, ayos lang yun, basta hindi nila tayo nakikita ng direkta. At sumagot si Chahay-en na, okay. At napabulong si Chahay-en sa kanyang sarili na, kung iisipin, halos 2 taon na mula na maging hunter ako. Pero hindi ko na maalala kung kailan ako huling lumabas para magsaya. Napakagaan ang pakiramdam ng puso ko ngayon. Iba talaga ang pakiramdam kapag kasama ko siya. May kakaiba siyang amoy. At sabay sinabi ni Jinwoo na, gusto mo bang sumakay dyan? At sumagot si Chahay-en na, sure. At sinabi ni Jinwoo na, doon naman sa isa. At sinabi ni Chahay-en na, okay din. Paano naman yung katabi niyan? Mukhang masaya rin yun. At sabay sinabi ni Jinwoo na, gusto mo ba lahat ng rides? At sumagot si Chahay-en na, oo, lahat ng yun. At napabulong si Jinwoo, mukhang hindi lang pala akong matagal nang gustong pumunta rito. At sabay sinabi niya na,
Alright, sige sasakyan natin lahat ng rides. At sumakay nga silang dalawa sa roller coaster, pati na rin sa iba't ibang ride sa amusement park. Ngunit makikita sa kanilang mga reaksyon na parang wala lang sa kanilang lahat. Hindi sila nalulula at halos wala ring excitement sa kanilang mga mukha. Maging sa horror house ay parang hindi rin sila natatakot. At lumipat ang eksena habang kumakain ng dalawa. Nagtanong si Jinwoo, "Hindi ka ba nag-enjoy?" At sumagot si Cha Hae-in na, "Sobrang nag-enjoy ako." At sabay nagtanong si Jinwoo na, "Kung ganun, bakit ang tahimik mo? Hindi ka man lang sumigaw kahit minsan." At napabulong si Jinwoo sa isip niya na, sigurado akong mabagal lang lahat ng rides na ito para sa isang S-rank hunter. At sinabi niya na, mas mabagal kaysa sa inaasahan mo ang mga rides, hindi ba? At nabigla si Cha Hae-in at napasagot ito na, "Ha? Oo." At makikita si Song Jinwoo na masayang pinagmamasdan si Cha Hae-in. At sabay niya itong tinanong na, "Kung ganun, paano kung sumakay tayo sa isang bagay na talagang thrilling?" Habang si Cha Hae-in naman ay nakatingin din sa kanya, pinagmamasdan siya nito. At dito nga, lumipat ang eksena. Sumakay silang dalawa kay Kaisel. At nagtanong si Jinwoo na, "Ano sa tingin mo?" At sinabi ni Cha Hae-in na, "Napakabilis natin at napakataas na rin." At dito nga ay ngumiti si Cha Hae-in at sabay sinabi niya na, "Ang ganda." At tinanong niya si Jinwoo na, "Bakit ka pa pumupunta sa amusement park kung kaya mo naman maranasan ang mga ganitong anumang oras?" At sumagot si Jinwoo na, "Ang gate kung saan nawala ang tatay ko ay lumitaw mismo sa amusement park na yun. Kaya matagal ko nang gustong pumunta ron." Nanlaki ang mga mata ni Cha Hae-in at sinabi niya na, "Salamat. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo mga bagay na ito. Dahil napakarami ko nang natanggap na tulong mula sa iyo." At biglang sinabi ni Jinwoo na, "May isa pa akong gustong ipakita sa iyo." At dito nga ay makikita silang nakaupo sa gitna ng kagubatan habang pinagmamasdan ng kalangitan. At doon nga sila nagpalipas ng gabi. At habang papalapit ng papalapit ang pinakamalaking digmaan sa kasaysayan, tila unti-unti namang lumalalim ang samahan nila Song Jinwoo at Cha Hae-in. Sa gitna ng panganib at kaguluhan, ngayon lamang muli nakaramdam si Jinwoo ng katahimikan at saya, kasama ang isang taong tunay niyang pinagkakatiwalaan. Ngunit habang papalapit ang paglusob ng mga monarchs, magagawa kaya ni Jinwoo na protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya? Abangan natin yan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review, dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.